Attorney Jamie Villamor, board member ng Bohol Province. Attorney Jamie, good morning. Yes, hello po. Good morning, Aljo. May buntag, ma'am. Okay. Ito bang Yes, lahat? Okay. Ang dami nito eh. Mga protected area na ng Chocolate Hills. Tama ho ba? Ito mga structures na ito nasa loob ba ng protected area na bawal? Yes po. Okay. Yung Chocolate Hills Natural Monument, protected area po siya. Okay. Bakit doon naitayo itong mga to? Ang dami pala nito. Meron pang Budagta, may Sagbayan Peak, meron pang Labatiyang. Ano pong nangyari? May batas po tayo superseding itong mga presidential decrees. Yata doon nagkakaproblema nung panahon yata ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon, meron ng batas Ipinasa na naman ng Kongreso. Ano pong gagawin natin dito sa tingin mo bilang abogado po at Attorney Villamor at board member ng Bohol Province? Kinakailangan na bang sirain muna ang mga ito? Okay. Okay. So, yes po. Opo. We really have to coordinate with the appropriate agencies like the DNR and also with the local government unit of Sagbayan. But as of now, ang status quo po natin ito is nakasarado po siya based on the cease and desist order issued by the DNR, so by the LGU implementing the same sa Sagbayan, Municipality of Sagbayan. Ande, ano pong mga subdivision naman, ano pong mga resort ang pansamantalang sinarado maliban sa Captain's Peak? As of now, ang alam lang namin based on the post of the DNR is yung sa Captain's Peak Resort pa lang po. We do not have any information as to the other establishments in the area. Yung yung Sagbayan Peak at saka Labatyang, diyan pa yan sa Sagbayan. Hindi ba ninyo na-check yan at pinasarado? Oo, kasi unfair naman yan sa Captain's Peak Resort. Yeah, that has to be looked into kasi taken into consideration na yung mga areas na yan, titingnan natin kung kailan ba naitayo, like yung Sagbayan Peak and what applicable laws po yung ma-apply niyan. And also yung Labatyang. Actually, to be frank about it, hindi pa po namin na puntahan yung Labatyang. Actually, I do not know kung when po nag-operate yung na yan. Matagal na yan, attorney daw. Matagal na daw, dugay na daw na. Really? Matagal na daw nag-operate yan, Labatyang. Opa, tsaka yung Sagbayan Peak na yan. Okay, so we have to look into that because we assume into office in 2022, and in 2023, it came to our knowledge yung sa Captain's Peak Resort, kaya po nagpa-investigate po yung Sangguniang Panlalawigan on that. Sige. So, sa ngayon po, sa inyo nakikita lahat ng mga structures po dyan, ang dami pala nito. Talagang illegal yan na dapat i-demolish. Tama ba? Yes. Okay. Hello? Opo, go ahead po, attorney. Sorry po, Aljo, kasi we are mobiling po to the district. Hindi po namin naklaro yung question. Ano po yun? Sorry. Lahat ng mga structures po dyan, mga resort, ang dami pala nito, hindi lang sa Sagbayan, kundi sa iba pang mga bayan kung saan ay nasa loob ng protected area ng Chocolate Hills. Ilan pong bayan ang sakop po ng Chocolate Hills, attorney? 5 po. Anong? We have Batuan, Sagbayan, Carmen, Valencia, and a part of Pilar also. Okay. Sa Sagbayan, yun na. Nakita natin may 3 doon. Yung Labatyang, merong Sagbayan Peak at Captain's Peak. Okay. Yung iba pang mga bayan dyan, na-check nyo ba na meron ding structures katulad ng mga resort na yan? We are still waiting po for the inventory by the DNR, which we have requested for our investigation in 2023. Okay. Walang pinagkaiba po yan sa Captain's Peak na pinasarado ngayon pansamantala ng DNR. So, yung iba sana dyan, ganun din, may temporary closure pending investigation. Tama ho ba, attorney? Yes. Okay. So, asahan ba natin, ma'am, dyan sa Bohol, pansamantala muna nating itigil operasyon ng mga
resorts na ito sa 5 bayan ng Chocolate Hills? Yes, on the part of the province and the Sangguniang Panlalawigan po, no, since we can only do so much kasi the power to issue closure and cease and desist orders with the DNR, the LGU Sagbayan, then we will request po, no, for investigation and also the proper action po doon sa proper offices po. No, pwede naman siguro sa inyong part sa LGU yung business permit. Oh, pwede ho ba 'yan? Oh, revoke mo na. In the LGU municipality po, sa Sagbayan or which area po nasakop yung protected area po. Sa LGU po yan, yung mga business permit. So pag meron pong business permit na revoke, hindi na pwede yung mag-operate. Tama ho ba? Pending naman doon sa closure order ng DNR. Yung ibang mga resort, ha? Okay, sige po. Okay, so kumusta na po ang inyong ginagawang investigation? Nasaan na po tayo para po mapabilis? Na ako po, concern ako dito, ma'am, attorney, siyempre, Pilipino tayo, ipinagmamalaki natin yung Chocolate Hills yan, binababoy po kasi. Ito. Opo, okay. Sana po tayo sa ginagawa po ninyong investigation at anong reaksyon naman ninyo sa isasagawang investigation ng Kongreso, ng House of Representatives, pati na ng Senado? Yes. First, no, sa tanong po kung ano po yung status natin. Yes, so, yes. As far as the Catholic Peak Resort is concerned, kasi ito po yung subject of investigation nung last year ng Sangguniang Panlalawigan. So, ayun na po, no, we were just apprised last week of the closure order by the DNR and also the LGU. As to other establishments po, we have requested the DNR to submit to us, no, all of the necessary data, no, to na may inventory sa lahat po ng mga establishments po sa ating mga protected areas. And also on our part naman, no, in aid of legislation, actually we already drafting po an ordinance na comprehensive po talaga, no, para sa pag-protect, pag-regulate and pag-preserve ng ating mga protected areas, hindi lang po sa Chocolate Hills. So actually it was the result of our investigation last year, kaya po meron po tayong kinakraft ngayon na ordinance to that effect. Sige po, bilisan nyo po kasi ang Chocolate Hills, kaya tinawag na Chocolate Hills yan, pag dry season, parang tsokolate, kulay brown yan sa malayo. Yes, kaya correct. binansagan Chocolate Hills. Ngayon, pag may makita kang kulay blue, kulay puti, ay hindi Chocolate Hills, hindi na tsokolate yan. Oo, kaya yung mga bahay pa dyan, eyesore Opo, board member, bilis-bilisan nyo dyan dahil ngayon sa Kongreso, binibilisan yata ni Kong Erwin Tulfo, no? At sa Senado, na matanggal na ho yung mga eyesores dyan. Sa totoo lang, oo. Binababoy talaga Oo. Opo. Yes po. Sinisira ng Aldo tao po, Opo, go ahead po. Yes. I'd like to emphasize, no, kasi first interview ko po ito sa program ninyo, na even last year, no, sa investigation namin, part of our recommendation, the Sangguniang Panlalawigan, no, because we can just do so much, no, under our authority. So, kami sa province, sa Sangguniang Panlalawigan, we really recommended, and we also wrote to DENR na wala talagang development within that area. And we also said to PAMBI na i-revise yung mga guidelines nila allowing development in the ecotourism area of the Chocolate Hills Monument. So, yun po yung action na tinitake namin last year. And we addressed that to the proper office, the Protected Area Management Board, and also sa DENR. Kasi ang stand talaga namin is last year pa, no? Or even before that, na ayaw talaga namin na magalaw yung mga sales namin. Tama ho. Yes. Okay, sige. Daghang kay salamat sa inyong panahon, oras, Attorney Jamie Villamor. Daghang kayong salamat po. Thank you. Board member ng Bohol Province.